natin na sobrang sumasakit na yung ulo nyo mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo kahit na anong gawin mo na try mong mag-reach out dun sa person mo, hindi na siya nagre-respond sa'yo, no? Pwedeng chat ka ng chat sa kanya, text ka ng text sa kanya. Yung iba sa inyo pwedeng binlock na kayo nitong person mo mga kapiksi. Yung iba sa inyo naman pwedeng hindi kayo binablock nitong person mo, pero nagno-no contact na rin siya. Ibig sabihin parang hindi nila nire-reply yung mga text nyo, sinisin lang nila, binabasa lang, pero hindi na sila nagre-response mga kapiksi. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung ating love life reading para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, dito sa deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner or specific person. By the way guys, itong deck na to ay galing kay Miss May Love Tarot. Pwede kayo mag-subscribe sa kanya. Nandito rin siya sa YouTube mga kapiksi. Hanapin nyo na lang May Love Tarot. So, sana ay mahalin mo pa rin ako. Yan yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. Parang April Boy Regino lang. Pagod na ako. And di tayo para sa isa't isa mga kapiksi. So, medyo conflicting, no? Parang feeling ko itong person mo, parang medyo may pagka-selfish guys. Kasi sabi niya, pagod na ako, hindi tayo para sa isa't isa. So parang dito sa message na to, gusto niya na mag-let go na, gusto niya na parang maghiwalay na kayo, gusto niya na magkaroon ng closure din sa relationship nyo, gusto niya na mag-end yung relationship nyo. Pagod na ako mga kapiksi. Ibig sabihin nito parang pagod na siya sa mga paulit-ulit na nangyayari sa sitwasyon nyo, and you have to accept the fact na hindi talaga kayo para sa isa't isa, kahit anong pilit, no? Kumbaga kahit anong pilit nyo, kahit anong try nyo, kahit anong attempt nyo na i-work out yung relationship, hindi na talaga mag-work para dun sa person mo. Pero ang sabi niya, sana ay mahalin mo pa rin siya. Kumbaga kahit na hiwalay na kayo, kahit na hindi na kayo para sa isa't isa, kahit hindi na kayo in a relationship, gusto ng person mo na parang meron ka pa ring feeling sa kanya, which is of course quite unfair para sa iyo, no? Kasi parang hindi niya panindigan, 'di ba? Parang hindi kanya mapanindigan, hindi niya panindigan yung relationship nyo, pero gusto niya na love mo pa rin siya. Kaya nasabi ko na parang may pagka-selfish itong person mo. Parang pakabig, gusto niya siya lang yung minamahal, pero ayaw niya i-reciprocate yon, ayaw niya suklian ng same amount ng effort na ginagawa mo para sa kanya. Kaya medyo conflicting na, pangalawa medyo may pagka-selfish pa itong person nyo. So comment down below Leo if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa message na yan. So tingnan naman natin guys, using this deck, tingnan natin yung ganap sa relasyon nyo ngayong March. Shuffle ko to guys, hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Leo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi dahil ngayong February until February 29, magbibigay ako ng 200 pesos na discount guys sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Leo, guys, kayo ay represent ng Queen of Wands. Ito yung love energy natin, mga kapiksi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, maaaring water sign yung person nyo. For some of you, pwedeng may water sign. May water element ka rin sa iyong natal chart, guys. So, ito guys, ito na yung nararamdaman natin na sobrang sumasakit na yung ulo nyo, mga kapiksi. Kasi yung iba sa inyo, kahit na anong gawin mo na try mong mag-reach out dun sa person mo, hindi na siya nagre-respond sa'yo, no? Pwedeng chat ka ng chat sa kanya, text ka ng text sa kanya. Yung iba sa inyo, pwedeng binlock na kayo nitong person mo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo naman, pwedeng hindi kayo binablock nitong person mo, pero nagno-no contact na rin siya. Ibig sabihin parang hindi nila nire-reply yung mga text nyo, sinisin lang nila, binabasa lang, pero hindi na sila nagre-response, mga kapiksi. And yung iba sa inyo sobrang nai-stress na kayo guys kasi hindi nyo alam parang itong person na to guys, this person left you hanging, parang iniwan ka lang niya ng, pwedeng na ghosting, pwedeng sabihin natin na ghosting kayo guys kasi parang iniwan ka lang niya or parang hinayaan ka lang niya na nakatunganga without even explaining as to why things are happening sa inyo, or kung ano bang nangyayari sa kanya, ano ba yung nararamdaman niya, o ano ba yung pinagpuputok ng butchi niya kung bakit siya nagkakaganon. Pero yung iba sa inyo guys, parang feeling ko itong person mo, busy siya or may pinagkakaabalan siya sa kanyang trabaho or pagkakakitaan guys. I'm also sensing na for some of you, parang nakakita din ng another person itong person nyo. So, pero not sure if meron agad na silang relationship, pero tempted itong person mo. Ibig sabihin, pwedeng wala siyang kabet right now, walang third party, pero yung attention ng person mo dun na napupunta, mga kapiksi. Kumbaga hindi siya hindi masabing third party kasi wala naman silang relasyon, pero yung attention ng person mo napupukaw na nung person na yon, mga kapiksi. So yun na yung pinagkakaabalahan ng person mo. And yung iba sa inyo parang kinukutuban na kayo guys na may ganon, and feeling nyo talaga parang unfair sa inyo, mga kapiksi. And ito yung mabigat sa inyo guys, parang mabigat na dalahin ito para sa inyo, pero I'm also sensing na hindi pa rin kayo sumusuko kasi gusto nyo pa rin mabigyan ng chance itong relationship nyo, mga kapiksi. So nandun yung kanina nga, diba sabi niya sana ay mahalin mo pa rin ako. So parang nandun pa rin talaga naman yung pagmamahal mo dun sa person, pero parang hindi naman niya sabi ko nga, hindi niya nire-reciprocate, no? Hindi niya sinusuklian yung pagmamahal na yon sa inyo, mga kapiksi. And yeah, so yung iba sa inyo guys medyo tuliro kasi hindi niya talaga alam kung ano yung nangyayari sa relationship nyo, and hindi rin sinasabi sa inyo ng person nyo kung ano yung pinagkakaganon niya guys. So yeah, and as much as you want to try to reach out, kahit na gusto nyo mag-reach out dito sa person na to, parang sila na mismo yung lumalayo guys, no? So comment down below. Medyo mahirap guys kapag ganito kasi kayo na mismo handa na kayo mag-reach out dun sa person and ayusin yung relationship, pero kung sila naman na mismo yung umaayaw sa inyo, diba, nagno-no contact sa inyo, parang mahirap din talaga guys. So maybe sign na yon para mag-move on kayo. Maybe it's a closure already guys, kasi sometimes hindi naman natin kailangan ng formal closure na talaga mag-break na ayoko na, tama na. Sometimes yung ghosting, it's already a closure, mga kapiksi. The fact na hindi sila nag-reach out sa inyo, hindi nila kayo nare-respondehan, mga kapiksi, it's already an end
from their end, 'di ba? So bakit aantayin nyo pa sabihin sa inyo harap-harapan na ayoko na sa inyo? So dapat kayo din mismo magkaroon kayo ng ending, no? Hindi yung sila lang yung aantayin nyo na mag-end. Kayo din, meron din kayong karapatan na mag-end ng relationship na feeling nyo hindi nyo deserve, mga kapiksi. Huwag nyong hayaan na, excuse for the term guys, huwag nyong hayaan na gaguhin kayo ng person nyo, mga kapiksi. May karapatan kayong mamili, hindi lang sila. Alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung love message for you, Leo. Getting to know each other, yung for some of you. Pero dito guys, parang na-reveal na kasi talaga kung ano talaga yung totoong pagkatao nitong person mo. And i-let go nyo yung control issues. Unang-una, hindi nyo makakontrol yung person nyo. Kaya nga, no, hindi nila kayo kinokontak, no? I mean, hindi nyo sila mapipilit na gawin or diktahan kung ano yung dapat na ginagawa nila sa relationship. We all have our free will, mga kapiksi. The same na hindi din nila kayo pwedeng kontrolin kung ano pa yung magiging decision mo or gusto mo maging decision pagdating dun sa relationship, guys. Ang tanging makokontrol nyo lang is yung perception nyo about your person and yung perception nyo about the relationship, mga kapiksi. Alright? And getting to know each other, ibig sabihin nito, guys, parang na-reveal na talaga sa inyo, no? Harap-harapan, nalaman nyo na yung totoong pagkatao na itong person na to dito sa mga dito sa mga bagay na ginagawa niya. So, if tatanungin ko kayo guys, tatanungin ko lang naman kayo, no? Gusto nyo ba yan? I mean, tingin nyo ba deserve nyo yung ganyang klaseng treatment, diba? And gusto nyo ba yung ganyang person na ganyan yung trato sa inyo? So, kahit nasabihin yung mahal nyo yung person, kung ganyan naman yung trato sa inyo, okay lang ba yan sa inyo, mga kapiksi? Diba? So, tanungin nyo din yung sarili nyo, guys. Dapat alam nyo kung ano yung relationship na deserve nyo and kung ano yung mga tao na deserve na bigyan nyo ng pagmamahal ng ganyan, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. Guys, ito yung mga relationship subliminals natin. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa relationship nyo, mga kapiksi. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. Love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.